Isipin nyo, sa isang lumang seminaryo sa Batangas, 15 na paring pinuno ang taimtim na nagdadasal ng Biyernes. Bigla, sa loob lang ng ilang segundo, lumobo ang kanilang mga tiyan na tila sasabog. Isa ang bumagsak, sumunod ang iba. Hanggang sa sabay-sabay na bumagsak ang 15 banal na kalalakihan. Walang lason, walang sakit, walang paliwanag. Inilibing sila kinabukasan na mainit pa ang kanilang mga katawan na tila natutulog lang. Pero pagkalipas ng 7 araw, gumalaw at nagbitak ang lupa sa ibabaw ng kanilang mga libingan. Narinig ang mahinang pag-ungol. Boses ng isang nagbabasa ng banal na kasulatan mula sa ilalim ng lupa. Hanggang sa isa-isang bumangon mula sa lupa ang 15 bangkay. Puno ng lupa ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng isang bagay na hindi pa nakikita sa mga nabubuhay na tao. Sabi nila, dinala sila ng mga anghel. Nakita nila ang langit. Nakita nila ang impyerno. Nakita nila ang mga tao na pinahirapan dahil sa mga kasalanang itinuturing na maliit at sila ay bumalik para lang magbigay ng babala. Ngunit bago nila ibunyag ang pinakamalaking lihim, ang buong nayon ay nyanig ng isang mahiwagang tunog na nagpatindig balahibo. Ano ba talaga ang nakita nila? Anong lihim ang dala nila mula sa kabilang buhay? At sino ba talaga ang nagdulot ng kanilang kamatayan? Magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan pindutin ang like at subscribe na buton tapos panoorin ang video hanggang matapos. Huwag kalimutan isulat ang amen sa comment section. Sana sa pamamagitan ng pagdarasal na iyon, ibuhos ng Diyos ang pagpapala at makamit nating lahat ang kapatawaran sa araw ng paghukom. Ang langit sa tanghaling iyon ay tila napakatahimik para sa ilang seminarista. Ang puting ulap ay nakabitin na tila walang anumang intensyon. Ngunit sa likod ng kapayapaan na iyon ay may isang bagay na hindi nakikita na gumagapang papasok sa maliit na seminaryo sa Batangas na sa loob ng maraming dekada ay hindi pa nagambala ng problema. Ang mga seminarista ay nagsisimulang dumagsa sa simbahan. Ang malambing na tinig ng banal na kasulatan ay umaawit ng malumanay mula sa loudspeaker, naghahanda ng mga puso para sa sagradong misa ng Biyernes. Walang sinuman ang nag-iisip na sa mga susunod na sandali, masasaksihan nila ang isang bagay na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng anumang seminaryo. Sa pinakaharap na hanay, nakaupo ang 15 matatandang pari na sa mahabang panahon ay naging ilaw para sa mga seminarista, tagapagbantay ng kaalaman, tagapagbantay ng moralidad, tagapagbantay ng kapayapaan sa nayon. Sila ay nakaupo ng magkakasama, ang kanilang mga mukha ay tahimik na naghihintay na magsimula ang sermon. Walang senyales na ang kamatayan ay papalapit sa kanila sa isang napakadikaraniwang anyo. O kaya ba ang anghel ng kamatayan ay naglalakad sa gitna nila nang hindi napapansin? Nang magsimula ang unang sermon, naging tahimik na tahimik ang simbahan. Isang katahimikan na karaniwang nagbibigay ng kapayapaan. Ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam ay isang presyon na bumabara sa dibdib. Ilang seminarista ang nakaramdam ng pagtindig balahibo. Walang hangin, walang tunog, tanging ang paghinga ng daan-daang deboto. Bigla, ang isa sa mga pari sa kaliwang sulok ay mahinang umungol. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na para lumingon ang isang hanay. Nagmamadali ang kanyang paghinga, hinawakan niya ang kanyang tiyan na biglang naging matigas at lumobo. Ang kanyang mukha ay namula pagkatapos ay naging putlang-putla. Nawalan siya ng balanse at ang kanyang katawan ay bumagsak sa harap na ikinagulat ng mga deboto sa kanyang harapan. At ang kakaiba pa, ilang segundo lamang pagkatapos niyon, ang pangalawa, pangatlo, at pang-apat na pari ay nagsimulang magpakita ng parehong sintomas. Paano nangyari na 15 tao ang nakaranas ng parehong bagay sa halos sabay-sabay? Ano ang dahilan ng kanilang mga tiyan na lumobo ng napakabilis? Isa ba itong pisikal na atake, chemical na atake, o isang bagay na mas malalim? Ang kapaligiran ng simbahan ay agad na naging magulo. Nagulantang ang mga seminarista. Ang ilan ay sinubukang tumulong, ang iba ay tumakbo palabas upang humingi ng tulong. Ngunit ang mga pari ay isa-isang lumobo ang kanilang mga katawan na tila may isang bagay na nagtutulak mula sa loob. Ang mga tiyan na dati normal ay naging malalaking bola na matigas at tensyonado. Mayroong nagsisikap na magbigkas ng mga dasal habang pinipigilan ang sakit. Mayroong nakapikit lamang na tila nakakakita ng isang bagay na hindi masabi.
Ano ba talaga ang nakita nila sa mga huling sandaling iyon? Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng takot, ngunit tila nakakakita rin ng isang bagay na mahiwaga. Isang bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao. Huminto ang sermon. Ang mga ngaral ay natigilan, ang kanyang bibig ay nakabuka, ngunit hindi makalabas ng salita. Ang lahat ng mga deboto ay nasaksihan ang isang pangyayari na hindi pa nila kailanman naisip na mangyayari sa ganito kasagradong araw. Ang tunog ng pag-iyak ng mga seminarista ay nagsimulang marinig. Ang payapang ngiti ng mga pari ay nagbago tungo sa tensyon na nagpatibok ng puso ng sinuman. Ang 15 pari sa harap ng lahat ng seminarista ay isa-isang bumagsak sa loob lamang ng ilang minuto. Walang sugat, walang dugo. Tanging ang kanilang mga tiyan lamang ang lumobo ng hindi karaniwan. At nang huminto ang tibok ng kanilang mga puso, hindi lumamig ang temperatura ng kanilang katawan tulad ng karaniwang bangkay. Isang kakaibang pangyayari na nagpagulo at nagpatakot sa lahat. Paano nangyari na 15 prominenteng paring pinuno ang sabay-sabay na namatay sa parehong paraan? Ano ang mensaheng nais iparating sa pamamagitan ng pangyayaring ito? At ito ba ay tunay na natural na kamatayan o mayroong hindi nakikitang kamay na sadyang kumuha ng kanilang buhay ng sabay-sabay? Sa labas ng simbahan, biglang dumilim ang ulap na tila galit. Ang malamig na hangin ay humihip dala ang isang amoy na hindi maipaliwanag sa pagitan ng pabango ng bulaklak at nakakatusok na amoy ng bakal. Dumagsa ang mga residente ng nayon na nakarinig ng mga sigaw at pag-iyak. Nakita nila ang 15 bangkay ng mga pari na nakahiga na matigas, ngunit mainit pa rin. Mayroong bumulong, hindi ito karaniwang kamatayan. Mayroong nagsabi, may madilim na aura na pumasok sa seminaryo. Ngunit walang sinuman ang tunay na nakaintindi kung ano ang nangyayari. Ano ba talaga ang papalapit sa seminaryo na iyon at bakit kailangang 15 pari ng sabay-sabay? Walang sagot, tanging takot ang nakabitin sa hangin. At ang takot na nagsimula pa lamang. Ang mga bangkay ng mga pari ay dinala sa isang espesyal na silid para sa pagsusuri. Kahit na alam ng lahat na ang resulta ay tiyak na hindi makatuwiran, may maliit pa ring pag-asa na baka ang doktor ay makapagbigay ng lohikal na sagot. Ngunit nang suriin ang mga tiyan ng mga pari, lalong natakot ang doktor. Ang kanilang mga tiyan ay napakatigas, tensyonado na tila may isang bagay sa loob na hindi dapat naroroon. Ngunit walang likido, walang gas, walang organo na pumutok. Walang senyales ng pagkalason. Nanginginig ang doktor. Ito ay hindi tulad ng anumang nakita ko, sabi niya ng mahina. Ngunit ano ba talaga ang nangyayari sa kanilang mga katawan? Isang seminarista na tumulong magbuhat ng bangkay ang nagsabi na naramdaman niya ang tiyan ng isa sa mga pari na gumagalaw na tila may isang bagay na gustong lumabas. Ngunit hindi naglakas loob ang seminarista na sabihin iyon ng malakas dahil sa takot na isipin na siya ay naghahalusinate. Ngunit naghahalusinate ba talaga siya? O mayroong isang bagay na sadyang nagsisikap na lumabas mula sa katawan ng tao? Ang kakaibang pangyayari ay hindi huminto doon. Kahit na sila ay idineklarang patay, ang mga katawan ng 15 pari ay nanatiling mainit. Kahit matapos ang 2 oras, kahit na nang maligo, mainit na tila humihinga pa rin sila. Mainit na tila nasa pagitan pa rin sila ng mundo at ng ibang daigdig na hindi maipaliwanag. Bakit nanatiling mainit ang kanilang mga katawan? Ito ba ay senyales na hindi pa sila ganap na umalis o mayroong isang bagay na pumipigil sa kanilang kaluluwa na ganap na lumabas? Ang proseso ng paglilibing ay isinagawa kinagabihan. Daan-daang residente ang dumalo na may mga mukha na putla at mga mata na puno ng luha. Naghukay sila ng 15 libingan na magkakatabi. Ang paghampas ng hangin sa gabing iyon ay mas malamig kaysa karaniwan. Na tila bumabalot sa libingan ng isang hindi nakikitang mensahe. Nang isa-isang ibaba ang mga bangkay sa libingan, ilang residente ang umamin na nakarinig ng maliliit na bulong. Mayroong nakarinig ng tunog na tila may nagbabasa ng banal na kasulatan mula sa loob ng kabaong. Mayroong nakarinig din ng malalim na paghinga. Iyon ba ay tunog lamang ng hangin o tunog mula sa mga bangkay na mainit pa rin? Ang mga ina na dumalo ay nagsimulang umiyak ng mas malakas. Ang maliliit na bata ay pinauwi dahil sa takot na makakita sila ng isang bagay na hindi dapat makita. Ngunit sa gitna ng kaguluhan na iyon ay mayroong isang matandang lalaki na tahimik lamang na nakatayo. Matulis ang kanyang tingin. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw na tila may binabasa.
Kilala siya ng mga residente bilang isang kapitbahay na madalas na nakikipag-away sa mga pari. Ngunit walang sinuman ang nangahas na magtanong kung bakit siya tila kalmado sa gitna ng malaking trahedya na ito. Sino ba talaga ang lalaking iyon? Bakit ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng madilim na lihim? Alam ba niya ang isang bagay na hindi alam ng ibang residente? Nang magsimulang takpan ng lupa ang libingan, biglang humihip ang malakas na hangin. Napakalakas na ilang tambak ng lupa ang nahulog at kumalat. Narinig ang kakaibang tunog ng pagtitili mula sa malayo na tila tunog ng metal na nagkikiskisan o tunog ng mga insekto na nakulong. Ilang residente ang umatras sa takot. Ito ay masamang senyales, sabi ng isang matandang pari habang nakatingin sa langit na biglang dumilim. Nang matapos ang libing, umaasa ang lahat na matatapos na ang trahedyang ito. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam na ito ay simula pa lamang. Na ang paglobo ng tiyan ng mga pari ay hindi lamang isang kakaibang sintomas bago mamatay, kundi isang senyales na may mas malaking bagay ang naghihintay na lumabas. Nang gabing iyon, ilang residente ang nakakita ng mga anino na mabilis na gumagalaw sa lugar ng libingan. Mayroong nakarinig din ng tunog na tila may nagbabasa ng banal na kasulatan mula sa ilalim ng lupa. Ito ba ay ilusyon lamang ng gabi o isang pahiwatig na ang 15 pari ay hindi pa talaga umalis? At ang pinakamalaking tanong na nakabitin sa hangin, patay na ba talaga sila o nasa estado lamang ng pagitan ng buhay at kamatayan na naghihintay ng tamang oras upang bumalik? Walang sinuman ang nangahas na sumagot. Dahil ng gabing iyon, naramdaman ng buong nayon ang iisang bagay. Mayroong isang bagay na hindi tama, isang bagay na hindi pa natatapos, isang bagay na naghihintay na muling bumangon. Matapos ang libing, ang nayon ay napuno ng kakaibang katahimikan. Na tila alam ng buong kalikasan na mayroong isang bagay na nangyari sa araw na iyon na hindi dapat mangyari. Ang 15 matatandang paring pinuno, tagapagbantay ng kaalaman, tagapagbantay ng pananampalataya, tagapagbantay ng ilaw ay umalis sa isang paraan na hindi makatuwiran. Paano nangyari na ang isang tao ay namatay sa loob lamang ng ilang minuto na ang tiyan ay lumobo tulad ng isang lobo? Ano ang gumagana sa likod ng kamatayang ito? At bakit sila lamang ang naapektuhan at hindi ang ibang deboto? Sa harap ng seminaryo, ang mga seminarista ay nakaupo pa rin na natigilan. Ilan sa kanila ang umiyak hanggang sa lumobo ang kanilang mga mata. Ang iba naman ay nakatingin lang ng walang laman sa direksyon ng simbahan. Na tila umaasa na lalabas ang mga pari sa pintuan na iyon at papayapain sila tulad ng dati. Ngunit nanatiling sarado ang pintuan ng simbahan at ang natira lamang ay ang anino ng trahedya na patuloy na bumabagabag. Ilang seminarista ang umamin na ang mga huling sandali ng mga pari ay tila napakakaiba. Mayroong nagsabi na nakakita sila ng maliliit na kidlat ng ilaw sa paligid ng mga pari bago sila bumagsak. Mayroong nagsabi rin na nakakita sila ng isang itim na anino na mabilis na dumaan sa likod ng isa sa mga pari ilang sandali bago siya bumagsak. Ito ba ay ilusyon lamang ng takot o mayroong isang nilalang na naroroon sa simbahan sa oras na iyon? Sa sala ng seminaryo, ang mga pinuno ng komunidad ay nakaupo at nagdidiskusyon sa isang estado ng pagdududa. Ang kanilang mga mukha ay tila nalilito, putla. Ang ilan ay tila galit. Nagtanungan sila, sinisubukang humanap ng paliwanag. Walang senyales ng pagkalason, sabi ng doktor na nagsuri. Walang sakit, walang kemikal na reaksyon. Ang kanilang mga katawan ay walang ipinapakita na maipaliwanag sa medikal na paraan. Kung hindi sakit, ano? Kung hindi lason, sino? Ang tanong ay nakabitin sa hangin tulad ng makapal na hamog. Ilang matatandang pari ang nagsimulang mag-usap tungkol sa posibilidad ng isang atake ng masamang espiritu. Binanggit nila ang mga salitang bihira ng marinig, kulam, barang, tulong. Ang mga salitang iyon ay nagpatindig balahibo sa ilan. Totoo ba na ang kamatayan ng 15 pari ay gawa ng tao na tinulungan ng madilim na kapangyarihan? Ngunit sino ang may kakayahang gawin iyon sa mga paring pinuno na sa mahabang panahon ay tumulong sa komunidad? Ang alaala ng mga residente ay bumaling sa isang pangalan, ang matandang lalaki na nakatayo sa libingan kanina na ang mukha ay tila kakaiba, napakatahimik. Ang lalaki na minsan ay nakipag-away sa mga pari dahil sa alitan sa lupa, dahil sa inggit sa pagtatayo ng seminaryo. Ngunit kaya ba niya talagang gumawa ng isang bagay na napakasama? Ang tanong ay lalong bumabagabag sa isipan ng mga residente.
Totoo ba na ang galit ay maaaring magtulak sa isang tao na kumuha ng buhay ng dose-dosenang mga paring pinuno ng sabay-sabay o mayroong isang bagay na mas malaki kaysa sa personal na galit? Nang gabing iyon, ang mga tagapamahala ng seminaryo ay umupo sa isang bilog at nagdasal ng magkasama. Ngunit ang kapaligiran sa loob ng seminaryo ay tila mabigat na tila may isang hindi nakikitang presyon na bumabara sa kanilang mga dibdib. Ang kakaibang malamig na hangin ay gumagapang papasok mula sa bawat siwang ng pinto at bintana. Ang mga ilaw ng silid ay kumikislap paminsan-minsan na tila nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang nilalang na naglalakad sa gitna nila. Nang magsimula pa lamang ang dasal, biglang narinig ang malakas na tunog mula sa labas na tila lupa na hinuhukay ng sapilitan. Lahat ay nagulat at tumakbo sa bakuran. Ngunit nang makarating sila sa labas, wala namang anuman. Tanging ang mahinang hangin sa gabi at ang tunog ng mga nahuhulog na dahon. Ngunit ang isa sa mga seminarista ay sumumpa na narinig niya ang tunog na iyon na nagmumula sa direksyon ng libingan. Mayroong ba talagang gumagalaw sa libingan? Inaabala ba ang lupa mula sa loob o mayroong isang bagay na nagsisikap na lumabas? Ang mga tanong ay lalong nagpadagdag ng takot sa nayon na iyon. Walang sinuman ang nakatulog ng gabing iyon. Kahit ang tunog ng kuliglig ay tila isang banta. Ang buwan na karaniwang maliwanag ay tila natatakpan ng madilim na ulap at ang nayon ay tila naghihintay ng isang bagay. Isang bagay na hindi nila naiintindihan ngunit pakiramdam ay papalapit ng papalapit. Sa kalagitnaan ng gabi, ilang residente ang nagulat na nakarinig ng kakaibang tunog. Mayroong nakarinig ng nagbabasa ng banal na kasulatan na ang boses ay pira-piraso. Mayroong nakarinig ng pag-ungol mula sa direksyon ng libingan. Mayroong nakakita rin ng asul na ilaw na dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng lugar ng libingan na tila maliliit na apoy na lumilipad. Hindi pa ba payapa ang kaluluwa ng mga pari? Sinusubukan ba nilang iparating ang isang bagay o mayroong ibang kapangyarihan na gumagana? Walang sagot. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang nangyari sa seminaryo na iyon ay hindi isang karaniwang pangyayari at ang mga susunod na gabi ay magiging mas nakakatakot. Kinabukasan, ang nayon ay tila isang patay na bayan. Walang mga bata na tumatakbo sa bakuran ng bahay. Walang mga ina na nagsasampay ng damit. Walang mga ama na nagtitipon sa tindahan ng kape. Lahat ay pinili na manatili sa loob ng bahay, mahigpit na isinasara ang mga pinto na tila gustong pigilan ang isang bagay na pumasok. Sa seminaryo, nagtipon ang mga seminarista sa malaking bulwagan. Nagbubulungan sila tungkol sa mga tunog na narinig nila kagabi. Mayroong umamin na nakakita ng puting anino na mabilis na dumaan sa harap ng banyo. Mayroong nagsabi na nakarinig ng malakas na yapak na naglalakad sa harap ng kanyang silid. Kahit na walang sinuman sa pasilyo. Lumala ang kanilang takot matapos dumating ang tagapagbantay ng libingan sa seminaryo na may putla na mukha at nanginginig na katawan. Sinabi niya na noong nakaraang gabi, ang lupa sa ilang libingan ng mga pari ay tila gumagalaw na tila mayroong nagtutulak mula sa ilalim. Mas malala pa, nakita niya ang isang itim na daliri na lumitaw sandali mula sa siwang ng lupa bago muling nawala. Ito ba ay ilusyon lamang ng mata dahil sa dilim o ang 15 pari ba ay talagang hindi nagpapahinga ng payapa? Ang nanginginig na boses ng tagapagbantay ng libingan ay nagpatindig balahibo sa lahat ng seminarista. Nagkatinginan sila, hindi alam kung dapat bang maniwala o hindi. Ngunit mabilis na kumalat ang balita sa buong nayon at lalong nagpatindi ng takot. Nagsimulang mag-usap ang mga residente tungkol sa posibilidad na ang mga pari ay hindi talaga namatay. Ilang matatandang tao na nakaranas ng mistikal na pangyayari noong kanilang kabataan ang nagsabi na ang mainit na katawan at gumagalaw na libingan ay senyales na hindi pa ganap na umalis ang kaluluwa. Mayroong nagsabi rin na ang kaluluwa ng mga pari ay maaaring pinipigilan ng isang bagay, ng isang hindi nakikitang nilalang o ng isang tao na gumagamit ng madilim na kapangyarihan. Totoo ba na mayroong madilim na kapangyarihan na nakagapos sa kaluluwa ng 15 paring pinuno? Kung gayon, ano ang layunin nito at sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Sa kabilang dako ng nayon, isang babaeng nasa katanghaliang edad ang nagulat na nakakita siya ng isang figura na napakaparis ng isa sa mga pari na naglalakad sa likod ng kanyang bahay sa madaling araw. Ang figura ay putla, payat na may mga mata na walang laman. Nang tawagin siya, nawala na lamang ang figura sa kanto. Ito ba ay anino lamang o isa sa kanila ang nagsisikap na bumalik?
Lalong nagkagulo ang nayon nang makakita ang ilang residente ng pulang ilaw na lumabas mula sa bubong ng bahay ng isang matandang lalaki na kilala sa kanyang inggit sa mga pari. Ang ilaw na iyon ay lumabas lamang ng ilang segundo, ngunit sapat na upang lumikha ng tsismis na ang bahay na iyon ang sentro ng lahat ng kakaibang pangyayari. Ano ang koneksyon ng matandang lalaki na iyon sa trahedya ng mga pari? Bakit ang kanyang mukha ay tila napakaputla at ang kanyang mga mata ay lubog mula pa noong araw ng libing? Bakit nakita siya ng ilang residente na palaging nakatingin sa direksyon ng libingan na may bahagyang ngiti na mahirap ipaliwanag? Nang sumunod na gabi, lalong naging malinaw ang mga tunog na naririnig ng mga residente. Mayroong tunog ng pag-ubo, tunog ng pagtawag ng pangalan, tunog na tila isang mabigat na katawan ang kumakalat sa lupa, at minsan ay tunog na tila isang pigil na sigaw mula sa loob ng libingan. Ano ba talaga ang nangyayari sa ilalim ng lupa? Ano ang nagpapagalaw sa lupa na tila nabubuhay? At ang pinaka-nakakatakot na tanong, sinusubukan ba ng 15 pari na bumalik sa mundo? Habang lalong natatakot ang mga residente, nagbago ng husto ang kapaligiran ng nayon. Ang hangin sa gabi ay mas malamig. Ang mga ilaw ay madalas na kumikislap. Ang mga aso ay tumatahol sa direksyon ng libingan tuwing gabi. Ang mga uwak ay nagsimulang lumitaw sa mga puno malapit sa seminaryo. Nakatingin sa mga seminarista sa isang hindi karaniwang paraan. Lahat ng mga senyales na iyon ay sumisigaw ng iisang mensahe. Mayroong isang malaking bagay ang papalapit, isang bagay na hindi maiiwasan, isang bagay na magbabago sa buhay ng nayon na iyon magpakailanman. At alam ng lahat na ang trahedya ng 15 pari na biglang namatay ay simula pa lamang ng isang bagay na mas nakakatakot. Dumating ang ika-7 gabi pagkatapos ng libing ng mas mabilis kaysa inaasahan. Ang langit ay tila madilim, mas madilim kaysa karaniwan. Na tila mayroong isang bagay na pinipigilan na mahulog mula sa itaas. Ang hangin sa gabi ay dahan-dahang lumakad dala ang isang ginaw na tumatago sa buto. Nagsimulang mag-alala ang mga residente ng nayon mula pa noong hapon dahil lalong lumalakas ang masamang kutob habang lumalalim ang gabi. Sa seminaryo, ang mga seminarista at tagapamahala ay nagtipon upang magbasa ng panalangin para sa 15 pari na namatay. Ngunit ang dasal na iyon ay tila mabigat. Na tila may isang hindi nakikitang pader na humaharang sa kanilang pagbabasa. Nanginginig ang kanilang mga boses. Ilang batang seminarista ang hindi napigilan ang pagluha. Kahit na sinisikap nilang maging taimtim, hindi rin nawala ang takot. Umaabot ba ang kanilang dasal sa mga pari o mayroong isang bagay na humaharang sa dasal na iyon upang makarating sa kabilang buhay? Nang lalong lumalim ang gabi, ang tagapagbantay ng libingan na nakaupo sa maliit na post malapit sa libingan ay biglang nakarinig ng kakaibang tunog. Ang tunog na iyon ay tila lupa na kinakaladkad, na tila may isang bagay na nagsisikap na gumalaw mula sa ilalim. Inayos niya ang kanyang salakot, sinisubukang kumbinsihin ang sarili na iyon ay tunog lamang ng hangin, ngunit napakabilis ng tibok ng kanyang puso upang itago ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay muling narinig ang tunog ng mas malakas, mas malinaw. Na tila may kumakatok mula sa loob ng libingan, agad na nanginginig ang katawan ng tagapagbantay ng libingan. Pinilit niyang lumakad upang lumapit sa libingan ng mga pari. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila ayaw gumana. Ang anino ng mga puno ay humaba sa lupa, gumagalaw na tila mga kamay na gustong abutin ang isang bagay. Ang hangin sa paligid ng libingan ay mas malamig kaysa sa anumang nakaraang gabi. Malamig na tila nasa isang walang laman na espasyo sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang makarating siya malapit sa unang libingan, gumalaw ang lupa, hindi mabagal, hindi umalog tulad ng tinapak ng hangin, ngunit talagang gumalaw na tila mayroong nagtutulak mula sa loob. Gustong sumigaw ng tagapagbantay, ngunit naipit ang kanyang boses. Sumisikip ang kanyang dibdib. Nakita niya na gumalaw din ang lupa sa libingan ng pangalawang pari. Pagkatapos ay ang libingan ng pangatlo at pang-apat. Hanggang sa ang buong hanay ng 15 libingan ay tila humihinga. Nabuhay na ba sila muli o mayroong ibang bagay na nagsisikap na lumabas? Sa wakas ay nakasigaw ang tagapagbantay ng libingan. Isang mahabang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong nayon. Ang mga residente na hindi pa natutulog ay agad na lumabas ng bahay. Ang mga ilaw ng lampara ay nagliwanag ng nagmamadali. Ang tunog ng sigaw ay napakawalang pag-asa upang baliwalain.
Nang dumating ang mga residente, natigilan lamang sila na nakatingin sa mga lupa na patuloy na gumagalaw. Mayroong mahinang pag-ungol mula sa ilalim. Mayroong tunog na tila malalim na paghinga. Ilan pa nga ang umamin na nakarinig ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Bagaman mahina at pira-piraso. Paano nangyari na ang tunog ng tao ay lumabas mula sa ilalim ng lupa pagkatapos ng 7 araw na inilibing? Ito ba ay senyales ng pagkabuhay na muli o ito ba ay huling senyales mula sa naghihirap na kaluluwa? Lalong nagkagulo ang kapaligiran nang biglang lumabas ang maliliit na bitak mula sa isa sa mga libingan na tila hindi nakikitang kamay ang humampas mula sa ilalim. Isang seminarista ang sumigaw at bumagsak na nakaupo. Isang ina ang mahigpit na yumakap sa kanyang anak habang nagdarasal. Ang nayon ay napuno ng takot. Ngunit walang sinuman ang nangahas na umatras. Lahat ng mata ay nakatitig sa mga libingan. Naghihintay ng isang bagay na mangyari, isang bagay na mas malaki kaysa sa paggalaw lamang ng lupa. At sa sandali na huminto ang paghampas ng hangin, nang mamatay ang lahat ng tunog, nang ang gabi ay tila humihinga, nabasag ang lupa sa unang libingan. Kaunti lamang, ngunit sapat na upang ang puso ng lahat ng residente ay tila huminto. Amoy basa na lupa na may halong ginaw ang lumabas mula sa siwang na iyon. At mula sa kadiliman ng libingan, narinig ang isang boses na parang bulong, buksan. Kami. Ang boses na iyon ay hindi boses ng ordinaryong tao. Hindi boses ng patay, hindi rin boses ng panaginip. Ang boses na iyon ay totoo at malinaw na narinig. Tumatawag ba sila? Humihingi ba sila ng tulong? O nagdadala ba sila ng mensahe mula sa kabilang buhay? Nang gabing iyon, alam ng lahat ang isang bagay. Mayroong isang bagay na imposible ang nangyayari at walang sinuman ang makakapigil dito. Nang papalapit na ang bukang liwayway, ang langit ay tila dalawang kulay na nagbabangga, maitim na maitim at isang manipis na pulang linya sa silangan. Ngunit bago pa sumikat ang araw, isang pangyayari na hindi pa naitala sa kasaysayan ng tao ang nangyari. Isa-isang nabasag ang 15 libingan mula sa loob. Ang lupa ay umangat na tila itinutulak ng isang kapangyarihan na hindi maipaliwanag. Sumigaw ang mga residente, ang ilan ay tumakbo palayo. Ngunit marami rin ang hindi makagalaw ng kanilang mga paa. Nanginginig sila, ngunit isang kakaibang pagkausyoso ang pumigil sa kanila na patuloy na saksihan kung ano ang mangyayari. Mula sa unang libingan, isang putlang kamay na puno ng lupa ang dahan-dahang lumabas, nanginginig pa rin, naghahanap pa rin ng kapitan. Pagkatapos nyon, lumabas ang ulo ng isang pari. Ang kanyang mukha ay tila kakabangon lamang mula sa mahabang tulog. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay mahinang nagdadasal. Ang kanyang katawan ay buo, hindi nabubulok, hindi nasira. Natila kakalibing lang 5 minuto ang nakakaraan. Paano nangyari na ang isang tao ay bumangon pagkatapos ng 7 araw sa ilalim ng lupa nang walang senyales ng pagkabubulo? Paano na natiling buo at sariwa ang kanilang mga katawan? Ano ang pumipigil sa kamatayan mula sa kanila? Isa-isang lumabas ang mga sumunod na pari sa parehong kalagayan. Gumapang sila mula sa lupa. Ang ilan ay gumapang, ang ilan ay nakatayo ng bahagya. Walang amoy ng patay, walang amoy ng nabubulok na lupa. Sa halip, mayroong bahagyang bango na tila amoy ng mga bulaklak na hindi kilala ng mga residente. Nang lumabas ang huling pari, natigilan ang mga residente sa takot at pagtataka. Walang sinuman ang nangahas na lumapit. Kahit ang mga seminarista ay nakatayo lamang mula sa malayo. Ang kanilang mga mata ay lumuluha sa pagitan ng takot at paghanga. Ang isa sa mga pinakamatandang pari ay dahan-dahang nagbukas ng mga mata. Ang kanyang tingin ay hindi walang laman, ngunit hindi rin ganap na tulad ng tao. Mayroong kakaibang lalim sa kanyang mga mata. Natila nakakakita siya ng isang bagay na hindi maipaliwanag sa pamamagitan ng mga salita. Tumingin siya sa paligid. Nakita ang nayon na natigilan. Sa isang mahinang boses na halos bulong, sinabi niya, "Kami ay bumalik." Katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Walang tunog ng ibon, walang hangin, kahit ang mga luha na gustong lumabas ay tila napigilan sa hangin. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, "Mayroon kaming dapat sabihin." Ano ang dapat nilang sabihin? Ano ang kanilang naranasan sa kabilang buhay? Ano ang mensahe na napakahalaga kaya sila ay binuhay muli?
Ang malaking bulwagan ng seminaryo ay naging parang isang silid sa pagitan ng dalawang mundo. Ang hangin sa loob ay mas mabigat kaysa karaniwan. Na tila mayroong isang bagay na nakabitin na hindi nakikita, ngunit napakalakas ng presyon. Ang 15 pari ay nakaupo ng nakakrus ang paa. Ang kanilang mga mukha ay puno pa rin ng lupa mula sa libingan, ngunit ang kanilang mga mata, ang mga matang iyon ay iba. Tila malalim, madilim, at tila nagre-reflect ng isang bagay na wala sa mundong ito. Isang bagay na makikita lamang ng mga nakalampas sa kanilang katawan. Lahat ng residente ay napahinto ang paghinga nang magsimulang magkwento ang isa sa mga pinakamatandang pari. Nang bumagsak ang aming mga katawan sa simbahan, hindi kami nakaramdam ng sakit. Pakiramdam namin ay nakatulog lang kami sandali. Pagkatapos, nang buksan namin ang aming mga mata, nakita namin ang aming sariling mga katawan. Nakahiga sa sahig ng simbahan. Nanginginig ang mga seminarista. Ang ilan ay tinakpan ang kanilang mga bibig ng kamay. Hindi makapaniwala na nakita ng kanilang mga pari ang kanilang sariling mga bangkay. Pagkatapos ay nagpatuloy ang isa pang pari na nanginginig ang boses. Bigla, dalawang matangkad na figura na may pakpak ang lumapit. Ang kanilang mga mukha ay hindi mailarawan, napakaliwanag, napakasagrado. Alam naming sila ay mga anghel. Nagkatinginan ang mga residente. Mayroong umiyak. Mayroong nagdadasal, mayroong tila napakaputla. Kung ang mga anghel ay dumating, nangangahulugan iyon na ang 15 pari ay talagang lumampas sa hangganan ng buhay. Ano ang ipinakita ng mga anghel? Ano ang una nilang nakita? Ano ang nagpapabago sa kanilang mga mukha na tila nagtatago ng libu-libong lihim? Nagpatuloy ang pari, dinala kami, lumulutang, umalis sa simbahan, umalis sa nayon. Sa loob ng ilang segundo ay nasa isang lugar na kami na mahirap ipaliwanag. May ilaw sa lahat ng dako. Ngunit hindi nakakasilaw. Ang tunog ng mga banal na bersikulo ay narinig mula sa malayo. Nasa barzakh kami. Lahat ay natigilan. Barzakh, ang lugar ng paghihintay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isang lugar na madalas na pinag-uusapan sa mga banal na kasulatan. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang hitsura nito. Nakakita kami ng libu-libong tao. Ang ilan ay nakangiti, ang ilan ay tumatawa, ang ilan ay nakatayo na may napakagandang ilaw. At nakita namin na ang ilan sa kanila ay ang mga mukha na minsan ay nag-aral sa amin. Agad na umiyak ang mga seminarista na nakikinig. Sino ang nakita nila sa kabilang buhay? Masaya ba ang mga taong iyon o may naghihintay ng isang bagay? Ngunit ang sumunod na pahayag ng pari ay nagpabago sa silid mula sa mabango tungo sa takot. Ngunit nakita rin namin ang mga tao na nababalutan ng kadiliman. Ang kanilang mga mukha ay maitim, ang kanilang mga katawan ay nakagapos ng kadena at sila ay sumisigaw ng tulong. Naputol ang boses ng pari, nanginginig ang kanyang mga kamay. May ilan kaming kilala, sabi niya na halos hindi na marinig ang boses. Mayroong sa buong buhay nila ay mabait sa labas, ngunit nagtatago ng bulok na puso. At nakita namin kung paano nila natanggap ang kanilang kaparusahan. Isang takot ang bumalot sa bulwagan. Kung ang pari ay makakakita ng kapalaran ng mga tao sa kabilang buhay, nangangahulugan ba iyon na nakita nila ang kapalaran ng mga tao sa kanilang sariling nayon? Ano ang nakita nila tungkol sa langit? Ano ang nakita nila tungkol sa impyerno? At anong mensahe ang sadyang nais iparating ng mga anghel? Lumala ang kapaligiran ng magdagdag ang isa pang pari. Ang aming paglalakbay ay nagsimula pa lamang at ang nakita namin pagkatapos noon ay mas nakakatakot. Ano ang mas nakakatakot kaysa makita ang mga tao na pinahihirapan? Ano ang ipinakita ng mga anghel pagkatapos at bakit silang lahat ay ibinalik sa mundo? Ang tanong ay nakabitin na nagpalubog sa buong nayon sa takot at pagkausyoso. Ilang minuto ang lumipas bago nag-ipon ng hininga ang isa pang pari at nagpatuloy sa kwento na hindi pa naririnig ng mga tao sa mundong ito. Mahina ang kanyang boses. Ngunit bawat salita ay tumatagos na tila bulong mula sa isang bagay na napakalayo. Pagkatapos noon, dinala kami sa isang lugar na napakaganda na walang salita ng tao ang makakapaglarawan nito. Huminto siya sandali, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Natila ang kagandahan na iyon ay nakakabit pa rin sa kanya. Sa harap namin, nakalatag ang isang hardin na hindi kailanman nalanta.
Ang mga puno nito ay tila nagpapalabas ng malambot na ilaw. Ang lupa ay mabango, ang hangin ay mabango na tila bulaklak na hindi kilala ng mundo. Ang mga ilog na may malinaw na tubig ay dahan-dahang umaagos. Nagre-reflect ng mga kulay na hindi maipaliwanag. Natigilan ang mga residente. Ang ilan ay pumikit, nag-imagine ng langit. Ngunit may isang banayad na takot na sumingit. Totoo ba ang kagandahan na iyon? Nakita ba talaga nila ang langit? At bakit sila binigyan ng pagkakataon na makita ang lugar na hindi lahat ng tao ay makikita? Nagpatuloy ang pari na nanginginig ang boses. Nakita namin ang mga anghel na napakalaki, napakaganda. Ang kanilang mga mukha ay nagniningning. Hindi sila naglalakad, sila ay lumulutang. Sila ay sumasalubong sa mga tao na ang mga gawa ay nakakabundok. Ilang seminarista ang lumuha sa pagkarinig ng diretsong patunay ng isang tao na nakakita ng langit. Natila napilitan ang kanilang puso. Ngunit ang kagandahan na iyon ay hindi nagtagal. Pagkatapos ay dinala kami sa ibang lugar, sabi ng pari. Naging mabigat ang kanyang boses. Isang lugar na napakadilim. Isang lugar kung saan ang mga sigaw ng tao ay naririnig ng walang tigil. Agad na nanginginig ang lahat ng residente. Iyon ay tiyak na impyerno. Nakita namin ang mga tao na kinakaladkad ng malalaking nilalang. Ang kanilang mga mukha ay maitim. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula. Ang ilan ay kinakaladkad ng mainit na bakal. Ang ilan ay pinutol ang kanilang mga dila ng paulit-ulit. Ang ilan ay sinunog ang kanilang mga katawan ngunit hindi namatay. Yumuko ang lahat sa takot. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pari. Ang pinaka-nakakagulat ay marami sa kanila ay mga tao na sa kanilang buhay ay itinuturing na mabait, ngunit ang kanilang mga puso ay marumi, puno ng inggit, puno ng puot, puno ng paninira. Nagkatinginan ang mga residente. Hindi ba't sa mahabang panahon ay madalas din silang nakakakita ng inggit at puot sa pagitan ng mga tao? Kasama ba sa nakita ng mga pari sa impyerno ang isang tao sa nayon na iyon? At bago pa man makapagpakalma ang mga residente, nagdagdag ang isa pang pari ng isang pangungusap na nagpatahimik sa buong silid. Sinabi ng mga anghel na kailangan naming bumalik sa mundo upang iparating ang isang bagay na napakahalaga. Isang bagay na may kinalaman sa aming kamatayan. Isang bagay na dapat malaman ng mga tao bago pa huli ang lahat. Ano ang mahalagang mensahe na iyon? Ano ang koneksyon nito sa kamatayan ng 15 pari? Ano ang nais iparating ng mga anghel at bakit sila pinilit na mabuhay muli? Walang sinuman sa mga residente ang makagalaw o makapagsalita dahil lahat ay nakaramdam na nasa bingit sila ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang misteryo lamang ng kamatayan. Nang gabing iyon, ang kwento tungkol sa langit at impyerno ay hindi lamang isang kwento. Ito ay direktang patunay mula sa mga lumampas sa hangganan ng mundo at bumalik sila na may dalang lihim na magbabago sa lahat. Ang bulwagan ng seminaryo ay naging parang silid ng paglilitis sa pagitan ng mundo at ng kabilang buhay. Lahat ng residente, bawat seminarista, bawat pinuno ng komunidad ay napahinto ang paghinga habang ipinagpatuloy ng mga pari ang kanilang kwento. Kung ang kwento tungkol sa langit ay nagpatibok ng puso sa paghanga, ang kanilang sasabihin tungkol sa impyerno ay tulad ng isang madilim na bagyo na handang lumamon sa buong nayon. Ang pari na nakaupo sa dulo ay nag-angat ng mukha. Ang mga matang iyon ay hindi mga mata ng ordinaryong tao. Mayroong itim na anino na nakakabit doon. Hindi ito masamang kadiliman, kundi kadiliman na nakasaksi ng isang bagay na hindi dapat makita ng tao. Mahina ang kanyang boses. Ngunit bawat salita ay tulad ng paghampas ng martilyo sa dibdib ng lahat. Matapos ipakita ng mga anghel ang langit, dinala kami sa ibang lugar. Isang lugar kung saan walang ilaw, kahit na ang pinakamahina sekal. Agad na natahimik ang silid. Kahit ang tunog ng kuliglig mula sa labas ay tila huminto. Nakarinig kami ng mga sigaw bago pa man kami makakita ng anuman. Mahabang sigaw, sigaw ng sakit, sigaw ng takot, sigaw ng pagsisisi. Ang pari ay pinunasan ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga kamay. At nang lumabas ang mahinang ilaw, nakita namin ang mga tao na kinakaladkad ng mga nilalang na ang anyo ay hindi kayang unawain ng isip. Matangkad, malaki, ang kanilang mga pakpak ay tila nasusunog, ang kanilang mga mukha ay tulad ng maitim na usok na patuloy na nagbabago. Yumuko ang mga seminarista, nanginginig.
Paano nangyari na makakita ng tao ng ganyang nilalang at manatiling may isip? Nakita namin ang mga tao na sinunog ngunit hindi namatay. Nakita namin ang mga tao na hinugot ang kanilang mga dila dahil sa labis na pagsisinungaling. Nakita namin ang mga tao na binunot ang kanilang mga kuko isa-isa dahil sa pagkagusto na saktan ang ibang tao. Nakita namin ang mga tao na pinilit. Nalunukin ang nagbabagang-baga dahil sa inggit at puot. Ang salitang kiinggit ay agad na umalinggaw sa isipan ng mga residente. Hindi ito nagkataon na ang kamatayan ng 15 pari ay dulot din ng inggit. Ang nakita ba nila sa impyerno ay may kinalaman sa kanilang sariling nayon? Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Pagkatapos, narinig namin ang isang boses, nagpatuloy ang pari. Isang malalim at malakas na boses. Ang boses ng anghel na tagapagbantay ng impyerno. Lahat ay napahinto ang paghinga. Sinabi niya sa amin, ito ang kaparusahan para sa mga taong ang puso ay puno ng bulok. Ang mga tao na nananakit sa mga paring pinuno, ang mga tao na napupuot ng walang dahilan, ang mga tao na naglalaro sa madilim na kapangyarihan. Nagbago ang mukha ng mga residente na tensyonado. Madilim na kapangyarihan. Alam ba ng anghel ang tungkol sa kamatayan ng mga pari? Nagpatuloy ang pari, nagtanong kami, ang aming kamatayan ba ay dulot din ng madilim na kapangyarihan? Hindi sumagot ang anghel. Itinaas lamang niya ang kanyang kamay at itinuro ang kadiliman. Lahat ay natigilan. Pagkatapos, mula sa kadiliman, lumitaw ang isang figura. Ang kanyang katawan ay nasusunog, ang kanyang mukha ay natutunaw, ang kanyang mga kamay ay nakagapos ng kadena, nakakabingi na katahimikan. Ang figura ay sumigaw at nagsabi, ito ang aking kaparusahan. Dahil napupuot ako sa mga paring pinuno, dahil gumamit ako ng kulam, dahil inggit ako sa kanila. Nagulat ang mga residente. Ito ba ang figura? Isang tao mula sa kanilang nayon. Nangangahulugan ba iyon? Ang gumamit ng kulam ay nakatanggap na ng kanyang kaparusahan, bago pa man ang kanyang kamatayan sa mundo at mas nakakatakot pa. Kung ang figura na iyon ay ipinakita sa mga pari, nangangahulugan ba iyon na nais ng mga anghel na bigyan sila ng mensahe? Ang pari ay huminga ng malalim bago nagsabi, sinabi ng anghel, kayo ay babalik. Iparating sa kanila na ang inyong kamatayan ay hindi karaniwang kapalaran. Mayroong dahilan, mayroong dapat tapusin. At mayroong babala para sa mga nabubuhay pa. Ano ang babala na iyon? Ano ang dapat tapusin? At bakit kailangang bumalik ang 15 pari sa mundo? Lahat ay naghihintay ng sagot. Ngunit walang sagot na dumating dahil ang susunod na sasabihin ay mas nakakagulat. Ang mga residente na pumuno sa bulwagan ay napahinto ang paghinga nang lumipat ang isa pang pari ng upuan. Pumikit siya sandali na tila sinisubukang pigilan ang isang napakabigat na alaala. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, mayroong takot at tiwala na parehong malakas na nakikita doon. Nagtanong kami sa anghel, sino ang nagdulot ng aming kamatayan? At hindi sumagot ang anghel sa pamamagitan ng mga salita. Agad na naging tensyonado ang silid. Kung hindi sumagot ang anghel sa pamamagitan ng mga salita, paano ipinakita ng anghel ang sagot? Nagpatuloy ang pari na mahina ngunit matalim ang boses. Itinuro ng anghel ang isang lugar. Madilim ang lugar na iyon. Ngunit naramdaman namin na hindi iyon lugar sa kabilang buhay, kundi isang lugar sa mundo. Sabay-sabay na nagkatinginan ang mga residente. Mabilis ang tibok ng kanilang puso. Lugar sa mundo. Nangangahulugan ba iyon na mayroong tiyak na punto kung sino ang nagdulot ng kamatayan ng pari? Nang mawala ang kadiliman, nakita namin ang isang bahay. Isang maliit na bahay na may lumang dingding na kawayan. Kilala naming mabuti ang bahay na iyon. Agad na nanginginig ang mga residente. Iyon ay tiyak na bahay ng isang tao sa kanilang nayon. At mula sa loob ng bahay na iyon, lumabas ang isang lalaki. Galit ang kanyang mukha, puno ng inggit ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay ay maihawak na isang bagay. Isang itim na bagay na tumitibok na tila puso. Agad na nagkagulo ang bulwagan sa bulungan ng takot. Alam ng lahat kung sino ang lalaking iyon. Ang lalaki na sa mahabang panahon ay nagtatago ng galit sa mga pari. Ang lalaki na madalas na nakikita na nakatingin sa seminaryo na may madilim na tingin na hindi maipaliwanag.
Ang lalaki na palaging nagsasalita ng masama tungkol sa pagpapala na natatanggap ng seminaryo. Ngunit paano nangyari na ang lalaking iyon ay makapagdulot ng kamatayan ng 15 paring pinuno ng sabay-sabay? Totoo ba na mayroon siyang madilim na kaalaman na napakalakas o mayroong isang bagay na tumulong sa kanya? Yumuko ang pari bago nagsabi, ipinakita ng anghel na ang aming kamatayan ay gawa niya. Tumawag siya ng isang bagay, tumawag ng isang nilalang na hindi dapat tawagin ng tao. Ang nilalang na iyon ang nagdulot ng paglobo ng aming tiyan na pumutol sa aming buhay. Ang kapaligiran ng bulwagan ay nagbago tungo sa takot. Ilang ina ang umiyak. Ang mga seminarista ay dumikit sa sulok ng silid. Ang mga ama ay nakayuko lamang dahil ang katotohanan na ito ay napakabigat upang tanggapin. Ngunit hindi pa tapos ang pari. Sinabi ng anghel na ang lalaking iyon ay nakatanggap na ng kanyang kaparusahan. At kung hindi titigil ang mga tao sa inggit, puot, at pagkamuhi, mangyayari muli ang ganito. Ang pahayag na iyon ay umalinggaw ng malakas hindi lamang bilang babala, kundi bilang isang tunay na banta. Pagkatapos, sinabi ng anghel, kayo ay babalik. Iparating ang lahat ng ito sa mga tao. Iparating na ang kabilang buhay ay totoo. Iparating na ang kaparusahan ay tiyak. At iparating na ang kanilang oras ay hindi mahaba kung hindi sila magbabago. Ang mga salitang iyon ay nagpatindig ng balahibo sa buong bulwagan. Hindi mahaba ang oras ng tao. May mangyayari ba? Ang babala na ito ba ay hindi lamang para sa nayon na iyon, kundi para sa lahat ng tao. Tinapos ng pari ang kanyang paliwanag sa isang pangungusap na nagpababa sa dugo ng lahat ng residente. Bumalik kami hindi para mabuhay. Bumalik kami para magbabala. Dahil ang nakita namin ay malapit nang dumating sa ibang tao. Kung hindi sila magbabago, ano ang ibig sabihin ng malapit nang dumating? May malaking sakuna ba? May kaparusahan ba mula sa langit? Nasa bingit ba ang mundo ng isang bagay? Walang sinuman ang nangahas na magtanong pa dahil ang takot ay nagpikit sa bibig ng lahat. Ang natira lamang ay isang katotohanan. Ang kamatayan ng 15 pari ay hindi lamang isang trahedya. Ito ay isang senyales. At ang senyales na iyon ay nagsisimula pa lamang. Ang bulwagan ng seminaryo ay puno pa rin ng tensyon nang ang pangalan ng matandang lalaki ay nagsimulang ibulong sa gitna ng mga residente. Bagaman walang sinuman ang nangahas na sabihin ito ng malakas, alam ng lahat kung sino ang tinutukoy ng mga pari kanina. Ang lalaki na sa mahabang panahon ay nabuhay ng puno ng galit, puno ng inggit, puno ng pagkamuhi. Ang lalaki na madalas na tumitingin sa mga pari ng may madilim na tingin na hindi maipaliwanag. Ngunit ngayon ay hindi siya nakikita sa gitna ng mga residente. Sa gitna ng karamihan, isang batang seminarista ang nanginginig na nag-angat ng kamay. Kaninang umaga, nakita ko siya na naglalakad sa harap ng kanyang bahay, ngunit iba ang kanyang mukha, padre. Ang kanyang balat ay putla na tila walang dugo at ang kanyang mga mata ay pula na tila natatakot sa isang bagay na humahabol sa kanya. Agad na nagkatinginan ang mga residente. Nakatanggap na ba ng kaparusahan ang lalaking iyon tulad ng sinabi ng anghel o may isang bagay na papalapit sa kanya? Ilang residente ang nagpasya na pumunta sa bahay ng lalaking iyon hindi para mag-akusa, kundi para tiyakin ang kanyang kalagayan. Ngunit nang kumatok sila sa pinto, walang sumagot. Madilim, tahimik ang bahay na tila walang nakatira. Nang subukan ng isa sa mga residente na buksan ang pinto, nakakita sila ng isang bagay na nagpatindig balahibo sa kanila. Magulo ang silid sa loob, maraming kakaibang bagay na nakakalat, mga manika na dayami, kalawangin na pako, mga papel na may nakasulat na gayuma na hindi pa nila nakikita, at maging isang itim na banga na basa pa na tila kakagamit lang. Ano ba talaga ang ginagawa niya sa mahabang panahon? Sino ang kanyang kasama? Bakit ang silid na iyon ay tila lugar ng ritual ng masasamang espiritu? Pagkatapos, nakita nila ang mga itim na bakas ng paa sa sahig. Kakaiba ang mga bakas na iyon, hindi tulad ng paa ng tao. Mahaba, payat ang mga daliri, nag-iwan ng marka na tila nasunog. Ang mga bakas na iyon ay patungo sa likod na pinto ng bahay. Tumakas ba siya? Bulong ng isa sa mga residente. Hindi ito bakas ng tao, sagot ng iba habang nanginginig. Kung hindi ito bakas ng tao, anong nilalang ang dumating sa bahay na iyon?
Anong nilalang ang tinawag ng lalaking iyon kaya ipinakita ng anghel ang kanyang mukha sa kabilang buhay? Ang nilalang ba na iyon ay nasa nayon pa rin? Ang tanong na iyon ay nakabitin ng mabigat sa hangin. Lalong naguluhan ang mga residente nang makita ang matandang lalaki na hindi kalayuan sa kanyang bahay. Nakahiga sa lupa na tila nawalan ng malay. Payat ang kanyang katawan, lubog ang kanyang mukha, walang laman ang kanyang mga mata na nakatingin sa langit. Sa kanyang dibdib ay mayroong bakas na tila itim na kuko na humaba. Hindi siya nagsalita, hindi gumalaw, tanging ang tunog na tila bulong na halos hindi marinig. Ah, ayoko. Ayaw ba niyang mamatay, ayaw hilahin ang nilalang na tinawag niya mismo, o ayaw panagutan ang kaparusahan ng kanyang mga gawa. Agad na dinala siya ng mga residente sa seminaryo. Ang mga pari, bagaman kakabalik lamang mula sa kamatayan, ay humiling na huwag saktan ang lalaking iyon. Bumalik kami hindi para maghiganti, sabi ng isa sa mga pari na may matigas na boses. Bumalik kami para magbabala. Ngunit nang umupo ang lalaking iyon sa harap ng 15 pari, nagbago ang lahat. Biglang umiyak ang lalaking iyon. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. At nang tingnan siya ng isa sa mga pari, sumigaw ang lalaking iyon, tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Dumating sila. Gusto nila akong kunin. Napahinto ang paghinga ng mga residente. Sino ang tinutukoy niya? Ang mga nilalang mula sa impyerno, ang kulam na ginamit niya mismo, o ang anino ng kanyang mga gawa na bumalik upang maningil. Patuloy na sumigaw ang lalaking iyon na tila nakakakita ng isang bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Hindi niyo alam. Hindi niyo alam ang ginawa ko. Napilitan ako. Pinilit ako. Binuksan ko ang pintuan na iyon. Binuksan ko ang pintuan na iyon. Ang salitang kipintuan ay nagpatindig balahibo sa lahat. Anong pintuan ang binuksan niya? Mahiwagang pintuan, pintuan ng kulam, o pintuan patungo sa nilalang na hindi dapat tawagin ng tao. Ang matandang lalaki ay umiyak ng labis, hawak ang kanyang ulo na tila may isang bagay na pumipiga sa kanyang isipan. Inggit ako, galit ako, ngunit hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito kalaki ang magiging bunga nito. Yumuko siya pagkatapos ay muling sumigaw. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako bago nila ako kunin. Natakot ang mga residente. Nagkatinginan ang mga pari. Alam nilang nagsimula na ang kaparusahan. Ngunit bago pa sila makapagtanong ng mas malalim, biglang nawala ng malay ang lalaking iyon at hindi na muling nagising. Sa kanyang kamatayan, isang kabanata ng misteryo ang nabunyag. Ngunit isang mas malaking kabanata ang nagsisimula pa lamang. Matapos ang kamatayan ng lalaki, ang seminaryo ay naging sentro ng espiritual na tensyon. Lahat ay naniniwala na ang ginawa ng lalaki ay nagbukas ng isang pinto na hindi dapat kailanman binuksan. At bagaman patay na siya, may isang bagay na nanatili. Isang bagay na gumagalaw sa gabi. Isang bagay na gumagala sa nayon ng dahan-dahan ngunit tiyak. Naramdaman ng mga matatandang pari na bumangon mula sa libingan ang madilim na aura na iyon. Nagkatinginan sila bago tuluyang magpasya ng isang bagay na ginagawa lamang sa mga pambihirang kalagayan. Tumawag ng mga ngaso ng kulam, mga paring pinuno na nagtataboy ng masasamang espiritu, at mga espiritual na tagapagbantay mula sa mga kalapit na seminaryo. Nang gabing iyon, napuno ang seminaryo ng mga personalidad na bihira ng makita. Dumating sila hindi para humanap ng sensasyon, kundi dahil naramdaman nila ang napakalakas na espiritual na presyon. Ang isa sa mga kilalang mga ngaso ng kulam sa Batangas ay nagsabi, mayroong hindi pa natatapos. Hindi nag-iisa ang lalaking iyon. Ang kulam na ganoon kalaki ay hindi kayang gawin ng walang tulong ng isang napakatandang nilalang. Napakatandang nilalang? Anong uri ng nilalang? Nasa nayon pa ba siya? Sinimulan ng mga ngaso ng kulam na suriin ang bahay ng matandang lalaki. Nakakita sila ng mga bagay na mas madilim kaysa sa nakita kanina. Mayroong bola ng buhok ng tao, maliliit na piraso ng buto, isang singsing na bakal na nahati sa dalawa, at isang bote na naglalaman ng itim na likido na gumagalaw mag-isa na tila buhay. At ang pinaka-nakakagulat, nakakita sila ng damit ng isa sa mga pari na nawawala ilang buwan na ang nakakaraan na nakatago pala sa ilalim ng kama ng lalaking iyon. Nakabalot sa itim na tela. Ito ba ang medium ng kulam na ginamit upang patayin sila?
Gaano katagal itinago ng lalaking iyon ang kanyang galit? At bakit ngayon lang siya kumilos? Sinuri ng isa sa mga mangangaso ng kulam ang itim na banga sa sulok ng silid. Nang buksan niya ang takip, agad na lumabas ang malamig na hangin na nagpapadilim sa buong silid. Mula sa loob ng banga, narinig ang mahinang tunog na tila bulong ng isang maliit na nilalang na nakulong. Agad na isinara muli ng pari ang banga ng mabilis. Hindi ito ordinaryong kulam, sabi niya na tensyonado ang boses. Ito ay kulam na nag-imbita ng nilalang mula sa madilim na mundo. At hanggat hindi nasisira ang banga na ito, nakagapos pa rin ang nilalang na iyon sa nayon na ito. Lahat ay napahinto ang paghinga. Ito ba ang nilalang na nagdulot ng kamatayan ng pari? Ito ba ang nilalang na nagpalaki ng kanilang tiyan? Ang nilalang ba na iyon ay gumagala pa rin at naghahanap ng bagong biktima? Nagpatuloy ang pari, kailangan sirain ang banga na ito. Ngunit bago natin sirain ito, kailangan nating malaman ang isang bagay. Tumingin siya sa mga pari na kakabangon lamang mula sa kamatayan. Ang nilalang na iyon ay malamang na nakapili na ng bagong biktima. Bagong biktima? Bakit? Agad na lumubog sa takot ang nayon. Nang gabing iyon, nang isagawa ng mga mangangaso ng kulam ang malakihang panggagamot, umikot ang hangin na tila bagyo, biglang namatay ang mga ilaw at narinig ang mahabang yapak mula sa bawat sulok ng nayon. Walang sinuman ang nangahas na lumabas ng bahay, dahil alam ng lahat na nasa dito pa rin ang nilalang na iyon at hindi pa siya tapos. Ang gabing iyon, nang magtipon ang mga mangangaso ng kulam, ay naging pinakamadilim na gabi sa kasaysayan ng nayon. Ang hangin ay tila umiikot dala ang kalungkutan. Lahat ng ilaw ay nanginginig. At ang ginaw ay gumagapang sa bawat sulok ng seminaryo. May isang bagay na malinaw na gumagalaw, isang bagay na hindi nagmumula sa mundo ng tao. Ang mga paring pinuno ay nakaupo na bumubuo ng isang bilog, nagbabasa ng malalakas na bersikulo ng panggagamot na ang boses ay nanginginig laban sa lumalalang espiritual na presyon. Sa gitna ng bilog na iyon, inilagay ang itim na banga na natagpuan sa bahay ng matandang lalaki. Marami ang nakaramdam na ang bagay na iyon ay hindi lamang isang kagamitan sa ritual, kundi isang pintuan. Pintuan para sa madilim na nilalang na dinala sa nayon na ito. Bigla, mula sa malayo, narinig ang mahabang ugong. Ang tunog na iyon ay hindi tunog ng aso, hindi tunog ng tao, hindi rin tunog ng nilalang sa gubat. Ang tunog na iyon ay tila sigaw mula sa kabilang buhay. Sigaw na tumatago sa tenga at bumabasag sa tapang ng tao. Agad na lumuhod ang mga residente ng nayon na nakarinig nito habang hawak ang kanilang mga ulo. Takot na tila ang tunog na iyon ay kayang hilahin sila sa kadiliman. Ano ba talaga ang nilalang na iyon? Bakit niya pinili ang nayon na ito? At naghahanap ba siya ng bagong biktima? Lalong lumakas ang takot nang biglang nanginginig ang bubong ng seminaryo na tila tinatapakan ng isang mabigat na bagay. Ang alikabok ay bumabagsak mula sa kisami, nanginginig ang mga bintana, gumagalaw ang mga pinto kahit walang hangin. Ilang seminarista ang namutla. Halos mawalan ng malay. Agad na tumayo ang paring nagtataboy ng masasamang espiritu, nag-angat ng kamay habang nagbabasa ng mas malakas na bersikulo. Ngunit tila sinasagot, narinig ang malakas na yapak mula sa itaas nila na tila mahabang paa ang naglalakad sa bubong, pabalik-balik na tila nagmamasid. Ito ba ang nilalang na tinawag ng matandang lalaki? Galit ba siya dahil ang pintuan na binuksan niya ay halos isara na o naniningil siya ng bagong presyo matapos mamatay ang matanda? Pagkatapos ay biglang narinig ang malakas na tunog na tila kidlat na humampas sa lupa. Isang puting ilaw ang kumislap sandali sa gitna ng silid na nagpikit sa mata ng lahat. At nang mawala ang ilaw na iyon, nabitak ang itim na banga sa gitna ng silid. Maliit na bitak. Ngunit malinaw na nagsimula ang kaparusahan. Ang tunog na iyon ay narinig ng lahat ng naroroon, hindi tulad ng boses ng tao, hindi tunog ng hangin. Ang tunog na iyon ay umalingaw-ngaw, hindi alam kung saan nanggaling o mula sa isang bagay na hindi nakikita. Agad na nanginginig ang buong lupa sa nayon. Nagulat na sumigaw ang mga residente sa labas ng seminaryo. Gumagalaw ang mga halaman na tila hinipan ng libu-libong hangin. At mula sa direksyon ng libingan, lumabas ang pulang ilaw na mahina. Habang tumatagal ay lalong lumalaki na tila nagbabagang apoy na lumalawak. Ang mga pari na bumangon mula sa libingan ay sabay-sabay na tumayo. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa iisang direksyon, patungo sa libingan.
Na tila alam nilang eksakto na may isang malaking bagay ang nangyayari. Kailangan nating pumunta sa libingan, mahinang sabi ng isa sa mga pari. Ang kaparusahan mula sa langit ay bumababa. Nagulantang ang mga residente. Kaparusahan para kanino? Para saan? Nang lumipat ang lahat patungo sa libingan, biglang naglabas ng mahabang ugong ang langit. Makapal na itim na ulap ang umikot sa paligid ng lugar ng libingan. Na tila bumubuo ng isang malaking ipo-ipo. Isang kidlat ang tumama sa gitna ng ipo-ipo na iyon, ngunit hindi nagdulot ng pinsala. Sa halip, ang ilaw ng kidlat ay nagtipon na bumubuo ng anino ng tao. Ang anino na iyon ay tila ang matandang lalaki na kakamatay lamang, ngunit ang kanyang katawan ay transparent, ang kanyang mukha ay durog, ang kanyang mga mata ay walang laman. Na tila ang kaluluwa na iyon ay pinipilit na bumalik upang tumanggap ng isang bagay, nagsisisi ako. Ang kanyang boses ay tulad ng hangin na naputol, mahina, ngunit narinig ng lahat. Ngunit isang boses ang lumabas mula sa ipo-ipo na iyon, mas malaki, mas malakas, mas nakakatakot. Huli na, buru. Muling kumidlat, sa pagkakataong ito ay humampas sa anino ng matandang lalaki. Nanginginig ang anino na iyon, nabasag pagkatapos ay nahati sa mga piraso ng madilim na ilaw na nahuhulog na tila abo na nasusunog. Natigilan ang lahat ng residente. Walang sinuman ang nangahas na gumalaw. Walang sinuman ang nangahas na magsalita. Kakasaksi lamang nila ng kaparusahan mula sa langit. Tunay sa harap ng kanilang mga mata. Kung ang langit ay nagpapataw ng ganitong kaparusahan sa isang tao, posible bang magkakaroon ng ibang biktima? Ito ba ay babala o simula ng isang mas malaking bagay? Walang sinuman ang nakakaalam. Ngunit ang takot ng gabing iyon ay nag-iwan ng sugat na hindi mawawala habang buhay. Matapos mawala ang ipo-ipo, lahat ay nanginginig sa malalim na takot. Ngunit ang 15 pari na bumangon mula sa libingan ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanilang mga mukha ay hindi nagpakita ng takot, kundi kalungkutan. Kalungkutan na tanging sa mga nakakita lamang sa kabilang buhay. Isang pari pagkatapos ay lumapit sa harap. Kami ay ibinalik hindi para maghiganti, sabi niya ng mahina ngunit malinaw. Bumalik kami para magbigay ng babala. Lumapit ang lahat ng residente. Putla ang kanilang mga mukha. Mabilis ang tibok ng kanilang puso. Babala. Babala tungkol saan? Ano ang mangyayari pagkatapos ng lahat ng ito? Nagpatuloy ang isa pang pari, ang nakita namin sa kabilang buhay ay hindi lamang ang aming kapalaran, nakita namin ang kapalaran ng tao, kapalaran ng sangkatauhan, kapalaran ng mundo. Agad na lumamig ang kapaligiran. Hindi na ito tungkol sa kulam, hindi na ito tungkol sa kamatayan ng 15 pari. Ito ay isang bagay na mas malaki. Nakita namin kung paano papalapit ang mga tao sa wakas. Nakita namin ang inggit, puot, pagkamuhi, paninira, pagmamataas, at kapabayaan na nagiging itim na ilaw na bumabalot sa mundo. Tiningnan ng pari ang mga residente isa-isa at sinabi ng mga anghel na matatanggap ng mga tao ang kanilang inani ng mas mabilis kaysa sa kanilang inaasahan. Ano ang ibig sabihin ng mas mabilis? May darating ba na sakuna? Paparusahan ba ang mga tao? Ano ba talaga ang mangyayari? Itinaas ng paring pinuno ang kanyang kamay. Alamin ninyo na hindi pinapahirapan ng Diyos ang isang bayan ang hindi nagbibigay ng babala at kami ang babala na iyon. Ang pangungusap na iyon ay tumusok sa dibdib ng lahat. Ang nayon ay tila natigilan. Nagpatuloy ang pari na lalong bumibigat ang boses. Kung hindi tatalikuran ng mga tao ang inggit, puot, at pagkamuhi, kung hindi sila babalik sa tamang landas, kung gayon ang nangyari sa amin ay magiging simula ng mas malaking pangyayari. Ilang residente ang umiyak, ang ilan ay bumagsak na nakayuko at humihingi ng tawad. Ang ilan ay nakatingin lang ng walang laman dahil napakalaki ng takot. Ngunit hindi pa tapos ang pari. Alalahanin ninyo na ang mundo ay pansamantala lamang at ang kabilang buhay ay totoo. Nakita na namin iyon. Ang langit at impyerno ay kasing totoo ng lupang inyong tinatapakan. Tinapos ng mga pari ang kanilang mensahe sa isang pangungusap na nagpababa sa dugo ng buong nayon. At alalahanin ninyo na ang bukas ay hindi palaging dumarating. Nangangahulugan ba iyon na kaunti na lang ang oras ng tao? Nasa bingit na ba ang sakuna? Ano ba talaga ang nakita nila tungkol sa hinaharap?
Walang sinuman ang nangahas na magtanong pa. Dahil ng gabing iyon, alam ng lahat ang isang bagay. Ang mensahe ng 15 pari ay hindi lamang isang kwento. Ito ay huling babala at sinuman ang baliwalain ito ay haharap sa isang bagay na hindi nila maiisip. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng pangyayari na yumanig sa nayon, ang 15 pari na bumalik mula sa kamatayan ay nakaupo sa gitna ng bulwagan. Ang mga lampara ay mahinang gumagalaw. Ang kanilang liwanag ay sumasalamin sa kanilang mga mukha na putla pa rin, ngunit nagpapakita ng isang katatagan na hindi mailarawan ng mga salita. Ang malamig na hangin ay bumalot sa seminaryo. Natila ang hangin sa gabi ay nagdadala ng isang mensahe na hindi pa natatapos. Lahat ng residente ay naghihintay, napahinto ang paghinga, pinilit ang sarili na manatiling kalmado sa gitna ng takot na nakabitin tulad ng makapal na hamog. Sa pagitan ng tunog ng patak ng ulan at pigil na hininga, tumayo ang isa sa mga pari. Ang kanyang katawan ay tila marupok, ngunit ang boses na lumabas mula sa kanyang bibig ay yumanig sa buong nayon. Ang boses na iyon ay hindi boses ng ordinaryong tao, kundi boses ng isang nakakita ng dalawang mundo. Ang mundo kung saan nabubuhay ang mga tao at ang mundo kung saan pinapanagutan ng mga tao ang lahat. Bumalik kami, mahinang sabi niya, upang iparating ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa buhay at kamatayan. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya na tila naghihintay ng pangungusap na magtatakda ng direksyon ng kanilang buhay pagkatapos noon. Nagpatuloy siya, nakita namin ang nasa likod ng tabing ng buhay. Nakarinig kami ng mga sigaw ng mga huli na sa pagsisisi sa kanilang mga gawa. At nakita namin ang magandang ilaw para sa mga nagbabantay sa kanilang puso. Ang bulwagan ay lalong naging nakakatakot. Natila ang mga anghel na sumama sa mga pari mula sa barzak, ay nakatayo pa rin sa mga sulok ng silid, nagmamasid sa mga tao na nakikinig sa huling mensahe na ito. Kailangan ninyong malaman, sabi ng pari, na ang pinakakinatatakutan ng tao ay hindi ang kamatayan. Ang pinakanakakatakot ay ang pagsisisi na dumarating kapag huli na ang lahat. Ilang residente ang mahinang umiyak. Naramdaman nilang ang pangungusap na iyon ay hindi lamang isang pangkalahatang babala, kundi direktang nakatutok sa bawat isa sa kanila. Nakita namin ang mga tao na sa buong buhay nila ay pinupuri, itinuturing na mabait, ngunit ang kanilang puso ay maitim. At sa kabilang buhay, lumaki ang kadiliman na iyon, nilamon ang lahat ng ilaw na dapat sanang maging mabuting gawa para sa kanila. Tiningnan niya sila isa-isa. Kailangan ninyong malaman na ang sakit sa puso ng inggit, puot, paninira, pagkamuhi ay mas nakamamatay kaysa sa anumang lason. Hindi lamang nito pinapatay ang ibang tao. Sinusunog nito ang inyong sarili sa kabilang buhay. Lahat ay natigilan. Walang tunog ng ibon sa gabi, walang paghampas ng hangin, tanging takot ang lumalaki sa dibdib ng bawat isa. Nagpatuloy ang pari na nanginginig ang boses, na tila naaalala ang nakita sa kabilang buhay. May mga tao na hindi kailanman nanakit ng katawan ng sinuman, ngunit ang kanilang puso ay puno ng pagkamuhi. Sa impyerno, nakita namin ang ganyang tao na sinunog mula sa loob. Dahil ang pagkamuhi na iyon ay naging nagbabagang apoy. At may mga tao na gustong manira. Gustong magkalat ng masamang balita, gustong siraan ang kanilang kapatid dahil lang sa inggit. Sa impyerno, ang kanilang mga dila ay hinugot, pinutol, tumutubo muli at pinutol muli. Tinakpan ng mga residente ang kanilang mga bibig, pinigilan ang sigaw ng takot na gustong lumabas. Dahil alam nilang ang paninira at inggit ay hindi malayo sa kanilang buhay. Ang paninira ay nangyayari sa tindahan ng kape. Ang inggit ay nangyayari sa pagitan ng mga kapitbahay. Ang puot ay nangyayari sa pagitan ng pamilya. Sa langit, nagpatuloy ang pari, nakita namin ang mga tao na marahil ay hindi gaanong kilala sa mundo. Ngunit ang kanilang puso ay malinis at ang kalinisan ng puso na iyon ay nagbago tungo sa isang malaking ilaw na nag-angat sa kanila sa pinakamagandang lugar na nakita namin. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Iyon ang dahilan kung bakit kami binuhay muli upang malaman ninyo na ang tao ay hindi hinuhusgahan sa kanilang titulo, sa kanilang hitsura, sa kanilang kayamanan, o sa kung sino ang kanilang kakilala. Ang tao ay hinuhusgahan sa kanilang puso. Isang pari pagkatapos ay tumayo at nagdagdag, ngunit ang mas nakakatakot sa lahat ay ito, na ang modernong tao ay papalapit na sa katapusan. Hindi sa katapusan ng mundo, kundi sa katapusan ng kabanalan, katapusan ng pagiging tapat, katapusan ng empatya.
Nagpatuloy siya na nanginginig ang boses, kapag lalong dumilim ang puso ng tao, kapag ang inggit ay naging kultura, kapag ang puot ay itinuturing na normal, kapag ang paninira ay itinuturing na libangan. Kung gayon ang mundo ay papalapit sa sarili nitong pagkasira. At nakita namin ang mga senyales na iyon. Agad na nanginginig ang silid. Ilang tao ang humawak sa kanilang dibdib. Ang ilan ay lumuhod habang umiiyak. Dahil kung totoo ang nakita ng mga pari, kung gayon ang mundo ay nasa bingit ng isang bangin. Sinabi ng mga anghel sa amin, nagpatuloy siya, na kung hindi babalik ang mga tao sa kanilang landas, kung gayon ang sakuna ay hindi na bababa bilang pagsubok. Bababa ito bilang kaparusahan. Kaparusahan. Ang salitang iyon ay tumusok na tila tinik sa dibdib ng lahat ng naroroon. Tingnan ninyo ang taong napupuot sa amin, sabi muli ng pari. Nakatanggap na siya ng kanyang kaparusahan, bago pa man ang kanyang kaluluwa ay ganap na nahiwalay mula sa kanyang katawan. At hindi iyon ang pinakamalaking kaparusahan, iyon ay simula pa lamang. Ang mga residente ay humawak sa kamay ng bawat isa. Tunay na tunay ang takot. Na tila anumang nilalang ang bumabagabag sa nayon ay nakatago pa rin sa kadiliman. Naghihintay sa puso ng tao na muling buksan ang siwang nito. Tiningnan ng pari sila ng malalim. Kailangan ninyong malaman na ang pintuan ng madilim na nilalang ay hindi bumubukas mula sa labas. Ang pintuan na iyon ay binubuksan ng sariling puso ng tao. Bawat inggit na inyong inaalagaan, bawat puot na inyong hinahayaan na lumaki. Bawat pagkamuhi na inyong pinagyayaman ay susi na nagbubukas ng pintuan na iyon. Ang boses na iyon ay umalinggaw na tila pagkulog. Kung hindi ninyo lilinisin ang inyong puso, ang ganyang nilalang ay darating muli. Hindi lamang sa nayon na ito, kundi sa anumang lugar na hinahayaan ng tao na ang kanilang puso ay maging lugar ng paglaki ng kadiliman. Katahimikan, mahabang pagkabitin. Pagkatapos, ang isa sa mga pinakabatang pari na ang mukha ay pinakananginginig ng magkwento tungkol sa langit ay nagsabi, gusto kong malaman ninyo ang isang bagay. Isang bagay na nagpaiyak sa amin lahat ng nasa barzakh pa kami. Huminto siya sandali na pinipigilan ang luha. Nakita namin ang mga tao na hindi kailanman binigyan ng pagkakataon na bumalik. Nagsisisi sila, sumisigaw, humihingi ng kahit isang araw lamang upang bumalik sa mundo at ayusin ang mga pagkakamali. Lalong lumakas ang pag-iyak ng mga residente, ngunit sinabi ng anghel, walang pagbabalik para sa kanila, walang pangalawang pagkakataon. Nagpatuloy siya na nanginginig ang boses, kami ay binigyan ng pagkakataon na iyon. Ngunit ang pagkakataon na iyon ay hindi para sa amin. Ang pagkakataon na iyon ay para sa inyo upang hindi kayo magsisi tulad nila. Lalong naging nakakatakot ang silid. Lahat ay natigilan sa takot at kahihiyan. Huwag ninyong hintayin ang kamatayan upang mapagtanto ang inyong kahinaan, nagpatuloy siya, huwag ninyong hintayin ang sakit upang magsisi. Huwag ninyong hintayin na dumating ang trahedya upang magising. Dahil marahil, tiningnan niya ang mga residente na lumuluha ang mga mata. Walang pangalawang pagkakataon para sa inyo. Ang 15 pari pagkatapos ay sabay-sabay na nag-angat ng kamay, na tila nagpaparating ng huling mensahe na hindi na maaaring ipagpaliban. Ingatan ninyo ang inyong puso, sabi nila ng sabay-sabay. Huwag ninyong alagaan ang inggit, huwag ninyong alagaan ang puot, huwag ninyong hayaan na lumaki ang pagkamuhi. Dahil ang demonyo at ang madilim na nilalang ay hindi pumapasok mula sa pintuan ng bahay. Pumapasok sila mula sa pintuan ng puso. Biglang gumalaw ang hangin sa gabi. Nanginginig ang mga puno at agad na namatay ang mga lampara na nag-iwan sa bulwagan sa ganap na dilim. Ngunit malinaw na narinig ang boses ng mga pari sa dilim na iyon. At alalahanin ninyo na ang pinakanakakatakot sa buhay na ito ay kapag ang tao ay binigyan ng babala, ngunit pinili na hindi makinig. At nang gabing iyon, ang takot ay nagbago tungo sa pagmumuni-muni. Ang pagmumuni-muni ay nagbago tungo sa kamalayan. Ang kamalayan ay nagbago tungo sa pagsunod. Dahil alam ng lahat na ang mensahe na iyon ay hindi lamang para sa kanilang nayon, kundi para sa lahat ng tao na nabubuhay pa ngayon. Maraming salamat sa lahat ng nagpindot ng like at subscribe na buton. Naway gantimpalaan kayo ng Diyos ng perpektong kalusugan, mahabang buhay na puno ng pagpapala, at walang tigil na saganang biyaya.